Walang choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Anti-support, action movies, 3, 2, 1. Yo, yo, yo! Kumusta mga pare? Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Ang tatlong bonjeng. At tatlong misogynist. Tatlong homophobic. Di ba, dati nung bago-bago ako sa ganitong larangan ng Manosphere content creation natin, bubong-bobo ako sa mga nagko-comment ng misogynist. Kasi, tangina, saan nyo nakita yung misogynist sa amin? Na kami pa nga yung mas may mas malaking pake sa kababaihan dito sa Pilipinas. Totoo. Kung susuriin maigi yung gusto natin, yung values na binabato natin, huwag ka mag-thirst trap. Kung alam na kung marunong lang sila maghimay, ang labo. Mas Unang-una ayaw namin na malaspag ka, 'di ba? Huwag ka magpataas ng body count. Oh, 'di ba? Huwag kang magpabembang sa maraming lalaki kasi baka magka-HIV ka. Baka maging single mom ka. Oh. 'Di ba? Paano naging Huwag misogynist kang yun? mag-clubbing. Huwag kang mag-inom. Huwag kang magpatato kung babae ka. Ang dami nila, puro Oo. magaganda. Pero nakikita nyo lang, kasi Josh on point, hindi ko gusto yung tono mo. Watch your tone, your tone. Kung ano yung pinili mong word, Josh on point, ang pangit. Hindi kasi ano yan, Ina. walang alam na English yung nag-comment nun. Wala siyang alam na English, narinig niya yung misogynist. O sige, comment ko to dito. Ito lang alam kong word eh. So kahit hindi niya na iintindihan, i-ano niya lang, ibibitaw niya lang. Kahit di mo alam yung definition. Tangina. Alam Hatreds. namin yung definition, ang hindi namin alam yung pangalan mo. Ang galing nyo talaga, no? Soy Sadao, general ng Soy Army. No? Na hindi misogynist. I love women. Diba? Sa mga CCAPR dyan. Love ko pa rin kayo. May chance pa magbago. Okay? And puso ko na sa magsasaka, hari ako ng hip-hop. Tagaan nyo sa bato yan. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, available mga perfumes natin sa TikTok shop. Mag-sports ka. Right? Pasok ka sa sports, bro. Para sa iyo yan. Di lang pamilya. Sports pa. Ting! 8 assets sa lahat ng social media. May mga... Social ninja, sabi mo. Ninja ba? Uy, ano, minanto ka na ba, pre? Hindi gago. Ano ko lang, energy management lang kasi baka pag ginano ko, wala nang abutin hanggang huli. So, 8 assets sa lahat ng social media. Minahandaan. Gago, tatawa ako. Yung mga nagtatanong, sino ba si Boy Jacol? Oo nga, hindi. Malalaman yan. in the Oo, future. balang araw yan. Tapos, kung hindi naman ikaw si Boy Jacol, huwag mong i-comment dyan kasi pagtatanggol mo. May nagko-comment eh, tapos parang, ewan ko kung pinagtatanggol niya si Boy Jacol. Gago, pag pinagtanggol mo yun, bakit ikaw ba yun? Pangalan pa lang eh. Yung, Hindi, mali mo, natatamaan kasi, ding! oh, yung bullet. Kasi yung bullet naman ganun eh. Oh. Parang natatamaan, napapanis, or baka siya yun. Or Oh, magre-react sa bagay na, di ba? lino naman na sinabi ko eh, Boy Jacol eh. Tamaan, pre. Parang naka-double handgun ka ata eh. Bang, 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 Natamaan bang, yan, bang, natamaan bang. yan. So, yun, pumunta kayo sa TikTok ko kasi meron din akong affiliate ng Seduce ni Josh on Bili Point. na kayo. Bango niyan, pre. Lalong babango yan this 2026. Ito papasok na taon. Papatibayin pa natin, paparamihin pa natin yung fragrance oil niyan, pare, para Yung. sulit ang pera ninyo. Alam niyo pare, di ba, nakaraang episode, yun nga, nakawaway ako na ano ko si alias Waway. Kasi, tuntua ako doon sa movie na yun, although wala namang values masyado. Kasi wala siyang values talaga na binato doon, pre. Tangina, wala ka siyang maayos na manners. As in, talagang bullshit talaga yung pinaggagawa niya. Wala, natuwa lang ako kasi fearless siya eh. Wala siyang takot eh. Alam mo yun. Kayo ba, sa 90s movies, ano yung pinakamasasabi niyong tumatak sa inyo at may napulot kang aral na dala-dala mo hanggang ngayon? Hollywood or Pilipinas Hollywood at ano, basta movie. Oo, Regardless na- kung Hollywood or Pinoy. Oo, na manly Mm. Ikaw muna. Ako pare, ano eh, pinakatumatak sa akin, ang mga action movies dati is ano eh, yung tipong kahit malabo na,
malabo ng manalo yung bida. Kumbaga yung odds is all against him. Hindi siya sumusuko, pre. Ano yan? One, pinaka memorable sa lahat, Rambo. Pare. Tama na, 1 versus all yan no? Oo, pre. Rambo. Ay, doon galing lahat ng, doon ginaya lahat ng mga Pinoy movies. Rambo. Oo. Yung kalaban niya buong barangay. Di ba si Fernando po may ganun eh. Yung sumalta siya sa isang probinsya, nagulat siya bakit takot yung mga tao doon sa takot yung tao doon sa mayor. Yun pala. Ano movie yan? Dami nun, pre. Puro ganun. Hindi ko ma-pinpoint. Eh. Basta galing lahat yung sa Rambo. Yung ganung mindset ba na alam niya na against yung mindset. Yung parang ganito, sa pinopromote natin, alam natin na maraming normies ang hindi gusto ng sasabihin natin. But alam nating tama to. Ito yung dapat na mangyari. Hindi ako matatakot dahil naniniwala ako dito sa ginagawa. O ganun si Rambo, pre. Naniniwala rin yan. Oo, alam ko mali ang ginagawa ninyo, yung pag-oppress. Di ba ganun yun? Kasi may ino-oppress nga na gusto niya pagtanggol, di ba? So, dahil naniniwala ako dito, alam ko, iaalay ko yung buhay ko. Alam kong lugi ako dito, but the most important is, ipaglalaban ko to. Diba, Sa Tagalog, 90s. Hindi ko ma-pinpoint, pre. Wala ako masyadong memorable na pangalan na ganun. Kasi parang lahat Diba mahilig sa 90s action film? Mahilig ako, pre, kasi airpad ko nanonood. But yung Tagalog? title, hindi ko alam. Mahilig sa FPJ airpot mo. FPJ, FPJ talaga, no? sino pa ba yung isa? Si Lito Lapid. Kito Lapid. Tsaka yung sinong asawa ni Chris Aquino. James Yap. Yun, James. Pure Foods. Hindi, yung tatay ni Josh. Si Philip Salvador. Philip Salvador. Oh, maangas din yung Tsaka pre, si Philip. sila Robin Padilla, pinapanood ng airpad ko yun. Pero hindi nakalimutan ko kasi yung title, para kasing pare-pareho eh. Ayun, kumpara mo kasi sa mga movie ngayon, tol. Wala na tayong makitang ganong manly na action, no? Wala na, pre. No, yung talagang tindigan dati nung 90s, talagang sanggano talaga eh. Tapos gagawa ng mabuti sa dulo, alam mo yun. Oh, tsaka yung yung tipong ano ba? Lalaking lalaki. Lalaking lalaki talaga. Kumbaga siya yung ma-idol mo talaga. Dahil it feels natural. Para bang pagka in-idolas mo to sila, yung character nila, nila Robin Padilla, parang comfort zone ko to. Ito pala talaga yun. Lalaki pala talaga ako. Diba? Nag-fit in siya. May tito ako na ganun kumilos, ganun gumalaw. Wala pa yung ganun. May tito akong ganun. Dahil kay kaka-idol niya kay Robin, pati yung pananalita niya, may slightly ganun. Alam mo, nak! Ganun. Kasi nakita ko talaga may pagka-Robin, pre. Ako, pre, Ikaw, meron kang memorable. meron ako 90s. Yung, Mista. Mista yun, diba? Magkakapatid sila. Si Cesar, yung kay Cesar, ay hindi ba Cesar Montano? Hindi, Robin Brothers yun, pre. Padilla Brothers yun. Basta hindi Sundalo sila. mali ako ng title. Rami! Muro Ami rin, so isusunod ko yun. Pero merong isang nakita na Cesar Montano rin, ang ending, pinagbabaril siya, susugod siya na nakaitak. Gago. Oo, pinagbabaril siya pero ang tapang niya pa rin, lumaban Hindi siya. ba yun yung Andres Antipolo Bonifacio? Massacre? Hindi. Kaitak din siya dun eh. Siya yung bida dun sa Antipolo Massacre ba yun? Inubos niya yung isang bayan, pre. Puta, pinagtatagayan. 70 yata pinatay niya nun. Legit true story. True story yung par. Pinasok niya sa bahay, isa-isa tinataga. So, killer siya pala. Totoong buhay talaga. Ako, correct me if I'm wrong, pero maraming pinatay, tol. Criminal pala yun, pre. Kaya sumikat yung Antipolo eh. Doon sa time na yun, Antipolo Massacre. Kasi yung mga pinto nun, parang kubo-kubo lang. Kaya niyang pasukin, tapos tinatagaan niya sa loob. Basta ang point ko na nakikita ako dun sa mga movies ni Cesar. Nakikita ko na nga rin na, putang ina. Yun si Alias Suaway. Nakikita ko na nga rin na, putang ina, tapang idol nga. Pero, alam mo, hindi ko, dahil syempre, bata pa ako nung Bluefield nga eh. Ang sabi ko, totoo kaya itong tapang na ganito? Kung gagawin ko itong tapang na to, parang hindi ko to kaya. Oo, pero yun na, hanggang ngayon na lang na hindi na ako natatakot banggitin sa sa camera pa na gloryang mamatay. Ngayon ko sila naiintindihan. Ngayon ko naiintindihan yung mga tapang na nakikita ako sa mga movies. Kasi yung mga movies, pre, di ba pagpansinin mo, kahit yung Avengers, ganun, siya, laging nilalaro yung mga philosophy.
halimbawa yung sa Avengers, yung mahal na mahal ni Thanos yung anak niya, si Nebula. Gamora yun yung si Gamora. Oo, si Gamora. Si Nebula yung blue. Si Gamora pala yung sinacrifice, no? Oo. Di ba, tinan mo yung philosophy nun na mahal niya, pero ang condition kasi dun sa stone, kailangan patayin mo yung mahal na mahal mo. So, di ba, paglalaro sa utak mo, mahal mo, pero papatayin mo. Paano nangyari yun? So, yun ang mga naano ko sa movies na nilalaro niya yung philosophy mo eh. Di ba? Ganun na makikita mo doon. Kaya, meron din talaga mga movies na kung magki-critical thinking ka, may mapupulot ka talaga eh, no? Pero kung naghahanap ka lang palagi ng dopamine spike, yun ang hindi mag-aano sa'yo sa ano. Kaya lang, may isa pa akong pagdating sa movies. Ito, late 90s na to, pero para sa atin talaga tong U-Belt? movie na to. Hindi ko alam yun. Mga 90s na. Bold ata yun eh. Sa tito ko lang na may CD tito, yung U-Belt. Gagi. So, nung panahon na yan, ito rin nag-save sa akin. Yung mga panahon na yan, sobrang scarce ng porn, di ba? Panahon natin. Ang scarce ng porn. Pero na lang kung... Pero bold ang marami. Bold movies ang marami. Striving dati ang bold. Kasi hindi, halimbawa ako, nung panahon na yun. Mahirap din isalang. Ang bagal lumuwa ng DVD. Di ba? Bagal, puta, mahuli ka na. Unang-una. Last yung mga nagjajakol nung mga time na yun. Unang-una, wala akong pera para bumili ng CD. Nakakahiya pa. Nakakahiya. Tsaka ganun sa bangket. Luto, manyakis na tayo bibili ng CD mbal daw. Diba? Yung mga Betamax rental dati, pag alam nilang bata ka, hindi nila VHS pala, hindi nila ihaano sa'yo yun, di ba? Ganon. So, yun, kaya rin tayo na-save no? Kasi hindi ganun kadali ang porn sa atin dati. Hindi nga madali. Tapos paano mo isasalang pa? Yung DVD player nyo, nasa sala. Tangina, paano yan? Kaya nauso dati yung portable VCD. Meron ba kayo nun? Oo, yan bago-bago na yan. Gano'n na siya. I-open mo lang na gano'n. Tapos nandiyan yung VCD player. Tapos may maliit na monitor. Oo, yan bago-bago na yan. Alala ko nung bata ako. Kasi si Airpa tinatago rin yun eh. Tapos may mga isang CD rin siya ng mga bold talaga. Ando sa damitan niya yun, sa ilalim. Oo, kitang-kita ako doon, no? Wala sila. Umalis sila ng bahay. Out of curiosity lang. Ano ba yung maliit na inaano ni Papa na ginagamit niya yung CD? Nakita ko doon, portable VCD, oh. At tapos may mga CD siya. Ano kaya to? Pagka-play ko, umpisa pa lang, bungad pa lang, eh. Ang inang niya, nagising yung kamunduan ko, eh. Umpisa pa lang, nagkakaplugan na. Oo, kakaplugan, eh. Ito, ang nangyari nito, foreign movie to. Ang nangyari, nasa Mualboal ako. Tapos may kakwentuhan akong foreigner na babae. So sabi ko nga sa inyo, ang paraan ko ng game, naiintindihan ko sila na hindi talaga easily relatable. Ang ginawa ko dun sa babae, alam mo yung movie na Matrix? Tapos sabi niya, hindi ko alam yun. Ano siya, foreigner, Tagalog ko na lang hindi ko alam yun. Teka nga, papakita ko sa phone ko, pinakita ko sa kanya. Pagtingin, nakita doon na 1999 or 1998 movie. Yung pala, 20s lang kasi yung babaeng kinakausap ko. Kaya hindi niya alam. Okay. So sabi ko siya, watch that movie. That's a very good movie. Ganun. So, yun. Matrix, 90s. Kaya lang siguro natin hindi 90s yun. Pero 1999 yung movie na Matrix. Kahit panoorin mo hanggang ngayon yung Matrix, kung nag-absorb ka na ng red pill, kasi kaya importante yung red pill eh. Kasi nung pinanood ko yung Matrix dati, dahil blue pilled ako nun, ang tinitingnan ko lang yung action. Yung galing, ang bilis, yung ganun. Pinanood ko ulit siya ng matanda na, puta, iba na yung ibig sabihin. Totoo. Di ba? Ang galing kung paano, kung paano siya relatable sa reality natin Maiintindihan ko na kung nandun ka pa rin sa utak na, kung nasa loser mindset ka, hindi magme-make sense sa'yo yung mga sinasabi sa Matrix. Pero kung tutusin, pinapakita dun yung mga elements Lahat. Oo, 'di ba? Yung last, yung sa babaeng nakapula, ganun yung sa mga pulis, ganun kung paano sila nakokontrol ng sistema. Kaya sa akin, yun talagang nung nag-isip, pinagtatanong ka ng 90s na movie, Matrix talaga. Matrix talaga, no? Saka yung Divergent, pare.
90s ba yun? Hindi na siya 90s eh. 2000s Pero, na yun, pre. bago na siya eh. Pero parang siya yung in-improve na Matrix eh, sa nakita ko. Kasi doon, di ba, pagkapanganak mo pa lang, nakahanay ka na dapat kung saan ka. Oo. Divergent ako. Si Shailene Okay. Para siyang teen movie siya eh, na para siyang ginaya sa Hunger Games, parang ganun. Parang ganun. Oo. Tapos pag gising ka, syempre parang freestyle yung buhay mo, hindi mo alam kung saan ka nararapat, i-delete ka nila. Kasi nga, may sarili kang conscious. Dapat wala yun. Parang tinatapon, no? Sa somewhere na... Basta i-delete ka nila kasi magiging ano ka lang Hindi eh. ko na seryoso yung movie niya. Maganda pala, no? Ganda tol. Maganda Kasi rin siya, oh. parang nakalaan lahat ng tao doon tol. Pagkapanganak mo pala, nakalaan ka na kung saan ka i-designate ng ano mo, yung buhay mo basta nandun na. Una, may consciousness pa sila. Pero eventually, tatanggalin yon tapos ilalaan ka kung saan ka. Parang kung police ka ba, nurse ka ba, doktor ka ba, fix ka na doon hanggang sa mamatay ka. And then, itong ang bida, kumbaga, divergent siya. Kumbaga, siya yung mga taong gising kasama ng, katulad ng nanay niya. Nagpapanggap lang siya na tulog. Kasi pag tulog ka, parang robot. Pero tao sila lahat So yun siya, nalaman niya divergent siya, i-delete ka pag nalaman na divergent ka. So nagpapanggap lang siya nung una. Tapos may mga gising na rin pala, konti lang. So parang ganun din sa mundo na to, di ba? Dinidelete nga pag gising ka, di ba? Dapat Kalabang ka nga eh. kalabang ka. Kasi makakagulo ka, makakahawa ka pa, magigising mo pa yung mga tulog eh. So, i-delete ka nila. Oo. Kaya ako sa akin talaga, ano yun, bad na stigma yun na ayaw nilang maging diverse yung yung kakayanan mo. Yung yung sa pag may ginawa kang ibang bagay na, puto na, podcaster tapos nag-rap. Hindi, hayaan mo siya. Putya, yan yung capability ng humans na productive pag pinractice mo eh. Kaya, kung titignan mo yan, itatapat natin yung analogy na yan. Sige lang, tuloy mo. Nag-isip ako ng movie na tumatak sa akin nung 90s. Titanic. Itang inang yun. Tinorjak ni Jack. Yun ang propaganda yun. Pero sige, tuloy mo. Pag-usapan natin yung Titanic. Sige. Hindi nga, yun nga, kung maggagawa ako ng functional equivalent sa mundo natin, tangin na, inaano talaga eh, kung bad na stigma talaga na ipakalat sa tao, na pigilan yung kapwa nila, na i-exercise yung full potential nila. Bakit? Diba? Siguro, wala nga kasi gusto nila limitado nga lang yung tao eh, di ba? Gusto nila limitado na dito ka lang. Diba? Kasi pag nabuksan na yung utak mo, kaya nga kaya nga maraming retractor ang anti-supot eh. Kasi hindi nila matanggap na tayo bukas yung isip natin, 'di ba? Na hindi tayo basta-basta matutulak-tulak, ganun. Kasi alam natin yung ginagawa natin. Kasi ano nangyayari pag halimbawa, literal na isang linya lang yung alam ng utak mo? Ito, basic sa tao to. Pag hindi mo alam yung isang bagay, andali kang pasukan ng fear eh. Bigyan kita ng usapin na hindi mo alam. Tapos daragin kita dun sa usapin na hindi mo alam. Fear ang magti-trigger sa'yo, di ba? Correct. Kasi nakakarinig ka ng bagay na hindi mo alam paano dedepensa, paano aatakihin. Yun lang ang alam mo. Kumbaga, yun lang yung pinanghahawakan mong belief eh. So pagka na-shatter yun, saan ka na? Lost ka na. Di ba? Oo. Yun ang reason. Kaya ayaw nila na maging masyado kang magaling. Now, dahil sila nakapag-shatter sa'yo, bibilib ka na tuloy sa kanya, sa kanya ka maikinig. Oo, di ba? Kasi, eto, mahirap na to. Actually, alam mo, itong choice natin, ito sigurado ako. Itong choice natin na, ako, iniwan ko yung trabaho ko. Stable naman na yun. Sige, mag-comment kayo dyan. Gaano karaming Pilipino ang gagawa nun? Kumikita ka na ng maganda dun sa employment mo, titigil mo yun para gumawa ka ng something na mas risky na bagay. Itong ginagawa natin na to, tangina, alam niyo yan, walang masyadong gagawa ng ganito. Diba? Yan. Isa pa sa mga yung binanggit mo ngayon, Titanic. No? Tangina, isa yun sa mga puta. Favorite movie mo? Hindi ko favorite movie yun. Pero, ito, tandaan mo to, pre. Ganito ganun ako kasupot dati. Favorite ko yun nung bata-bata ako, pre. Kasi, hindi pa ako bukas nun. Again, ang pinaka-magical sa akin nun kasi is, totoong nangyari to, may barko talaga na pinagmamalaki
ng bansa na yon, unsinkable ship na napalubog nga, tas hanggang ngayon nandun pa rin yung barko sa ilalim Bakit ng ba dagat. lumubog yun? Iceberg talaga siya, pre. Pero ang pinaka-lapses dun kasi is hindi siya napaghandaan ng mabuti. Kumbaga, Hindi ba sa last nung Watcher? bakit? Ano bang... Di ba pinanonood niya si Rose saka si Jack na naglalampungan? At yung putang inang Watcher na to, hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Kasi naglilibog siya, di ba? Yung tsura ni Rose, ang ganda eh. Tapos, laki ng suso eh. So, tinitelescope niya yung dalawa, di ba? Pero totoo no, pre, hindi yung sila prepared. Hindi talaga prepared yung ship na lumayag pa ng mga panahon. Pare, na yun. may conspiracy. Sabi nga. Oo. May conspiracy, di ba? Oo. Kasi yung tatlong, mayroong sobrang importanteng tao ang nakasakay dun sa barko. Ngayon, sinet up yun na mag-sync yun. Kasi after nung mag-sync, nakalimutan ko yung mismong event, pero pakicorrect na lang sa mga nakakaalam. Yung Federal Reserve na approve na nung namatay na yung importanteng tao na nandun. Oo, So, ang laki ng pwede. niluwal na lang pera para mapatay yun. Bawing-bawi. Nakita mo naman kung paano nila nabawi. Federal Reserve, yun, ahensya ng gobyerno sa superpower yung na yun. Superpower yung bansa na yun. 'Di ba? Bawing-bawi. Para lang sa para sa information ng mga hindi nakakaalam. Ang US superpower 'yan, 'di ba? So, kung sino man ang magkakaroon ng power sa politika niyan, buong mundo apektado. 'Di ba kaya nga ang palitan global trade, dollar ang 'di ba? Ang base Standard. pag may dolyar ka kahit sa ang bansa, mababayad mo 'yan. Pero dalhin mo yung peso mo, hindi yan tatanggapin sa ibang bansa. Kaya ganun ka-importante yung idea na 'yon. So, yun, merong importanteng tao dun. Kaya Yan ang conspiracy. Oo, kasi isipin mo, yun yung Titanic, yun? Ano to? Kumbaga sa hotel parang 5-star. Oo. Kung- Luxury yun. Sagad. Oh, 'di ba? Oo. Maraming multi-millionaire na nakasakay doon pre na namatay din. And sabi rin nila, no, na parang 70 to 80% ng lalaki doon patay. Tapos including yung mga multi-millionaire pare damay. Nagbigay daan sila para unahin yung mga bata at babae. Kahit yung mga babae hindi naman millionaire. They don't care. Bakit sa tingin nyo ginawa yun ng mga multi-millionaire na lalaki? Knowingly na mas marami silang magagawa economically at sa ekonomiya ng bansa nila. Bakit sa tingin nyo ginawa nila yung sacrifices na yun? Nature. Ang lalaki yun. Nature, no? Nature yun. Magano, question. Ang mindset kasi ng kalalakihan talaga, kaya ko lumangoy. Kaya ko lumangoy dyan. Sige na, iunahin mo na yung mga babae dyan. Kaya ko naman mag-survive But Patay. nandun sila Kung normal yun, kung normal temperature yung dagat, buhay karamihan yun, pre. Pero nasa Antarctica ata sila nun, di ba? Malamig Parang border, patay ka talaga dun. Hindi naman sila namatay talaga sa lamig talaga. Lamig lang. Sa Totoo. lamig, pare. Sa lamig sila namatay. And yun, frozen to death yung nangyari. So yun, maraming multimillionaire namatay. Ako naman tinitignan ko dyan sa biology. Kasi, bakit nature ang lalaki magligtas ng babae at bata? Kasi nga, yung 30 babae, halimbawa na maliligtas, kaya gumawa ng 30 baby. Mag-procreate. Kapag 30 lalaki niligtas mo, isang babae, isa lang mapoprocreate niya na every year. Totoo. So, kaya bakit inborn yung mga lalaki na unahin lagi yung babae? Kasi nga, one babae, one baby ang kaya. Yeah. 30 babae, 13 baby. Oo, hindi gaya ng 13 lalaki niligtas mo, isang babae, ang tagal magpo-procreate, hindi magso-survive yung humanity. So, ganun mag-isip lagi yung lalaki. Kumaga parang, for humanity. Kaya tayo dumami sa buong mundo. oo. Kasi may ganung masculinity na nagpo-protect sa procreation ng tao at human being. Speaking of protection, pare, yan, dyan sa Titanic, di ba, may kabulshitan dyan. Bakit? Si Rose, di ba? Engage ba siya? Yung sa mayaman? Oo. Pero mo tangin na ito na na-psy-off tayo ng poke ng inang movie na to Ni-romanticize, no? Di ba? Ang protektahan ng mayaman na lalaki na yun, yung innocence ni Rose. Okay, sabi niya, huwag ka mag-part, dito ka lang sa amin. Huwag ka sumama dyan sa basagolero na yan sa walang future na yun. Dito ka sumama sa akin, naalagaan kita. Diba? Siya mukhang evil nung time na yun, pre. Nung panahon na yun, biruin mo na psy-off tayo ng media na
Hindi, dapat pag babae ka, doon ka sa adventurous kahit walang mapakain sa'yo. Di ba? Kahit nandun ka sa dangerous na part ng barko, as long as nagsasaya ka, okay lang yon. Oo. Di ba? Pero mo, dinala siya ni Jack doon sa mga lasinggero. Tapos pinakita na ang saya-saya doon. Putang ina, ang late-late ni Jack. May chicks kang dala dyan. In reality, kukunin sa iyo ng mga mas malalakas na lasinggero sa iyo. Puta, hilahin sa iyo. May magagawa ba si Jack doon? Di ba? Pero pinakita na ay masaya yun. Umikot-ikot pa sila doon sa dance floor. Oh. Kaya nga, Crazy, dude. kung sige, bilang Sayop eh. bilang accountable, sige, hindi ko sisisihin yung media. Kasi naaalala ko yung mga panahon na yan, siyempre bata, blue pill. Lahat ng love story na napanood ko na ganun, talaga namang ang kumokonek sa akin, yung feelings yung ligawan, yung ganun. That time, hindi ko nakikita yung yung pagka-hero ni Jack na nawat. Ang naisip ko lang, uy, wag ka mamatay, sayang ang ganda ni Rose. Mabuhay ka, ang ganda ni Rose, magsama pa kayo pag Happy ending. Oo, di ba? Happy ending. Kaya nga, kung ipapahiya ko yung sarili ko dito, magtatanong ka ng 90s music na 90s movie na naaalala ko, Got to Believe ni Rico tsaka ni Claudine. Got to believe in magic. Gago, anong ko dun? Tell me how to be On each other. Full of strangers. May conspiracy din yan. Meron Ayan, ba? ayan. Ano si naman Claudine yan? tsaka si Rico. Conspiracy! Ay, wait, bago mo ituloy yung Di ba conspiracy. matimanda tayo rito, pre? Hindi. At ang masasabi ko nga Hindi man ikaw nagsabi ng conspiracy. Parang, Naparitaan lang natin. Hindi kaya nga, speaking kanyan nga, kung gaano ka anghel at tweetams lang ang tingin ko kay Claudine, kahit pati This is gonna be Oh! spicy, dude. Okay. So, si Disto sa akin galing, tignan nyo lang yung mga balita, puta, ano nangyari Oh! dyan, di ba? Tsaka pre, ito, respect, sumalangit nawa kay Rico yan. Ano sabi nila, paano na din si Rico? Suicide. Oo. Gusto nyo talaga ng action sa buhay. Pero hindi naman galing sa atin Hindi to. sa akin yun. Correct. Balita Ito yun. na lang, disclaimer, hindi galing sa amin to. Correct us if we're wrong. Hindi to sure. Dito sure. Oo. Okay, allegedly, ang sabi, ang pinaka Nag-drugs. na overdose. Sila daw yun. Kasama daw si Claudine doon. Di ba? Oo. Pero ang sinabi is nag-suicide daw. But, speculations. Pero yun nga, referring to, dahil bata ako noon, kung paano ko sila tignan na, love story. Talagang tusok na tusok yun na ako mga napapatulala talaga. Di ba, ini-slow mo pa nila yung parang maglalaplapan na Got to sila. believe. Di ba? Man. Slow mo no? Tapos ititigan nilang ganun. Pero Ayokong aminin to, pare. Pero putang na, Ang naiyak dami ako doon. nagsasabi, tol. Sobrang naiyak kupal. na si Josh on point doon. Naiyak ako doon nung bata ako, pre. Tapos, Kamatay niya? ito nga Movie. Napanood ko yung Got to Believe nung namatay na siya. So parang sabi ko, umiyak ko, sayang si Rico yan. Putang inang yan. Sinisisi ko yung media, ginawa nyo kaming supot eh. Ang inang yan eh. Nasupot ako nun, pre. Sayang si Rico yun, ang bait-bait pa naman. Di ko na kilala yun Di ko naman nakausap. Pero para sa akin, ang bait-bait dahil sa One movie. side ka rin ng buhok dahil sa kanya. Hindi, nakawaks ako nun, pre. Kauso yung one side halos eh. One side. Good boy Ako nag-one image. side daw. Good boy Sobrang image. kupal daw eh. Ni Sabi ni Rico. Ka-work. Sobrang kupal daw eh. Kumaga may anger issue. Management. Mabilis magalit, topakin. Siguro nga dahil niya side effect siguro. Eh, hindi naman namin sure. Sabi lang naman yun. Pero yun nga sabi, kupal daw katrabaho. Ayaw nila katrabaho. Sa mga ugali. Hindi naman nagugulat mostly ng mga ganong image. Tangina, talagang may pagkakupal. Oo, pre. Dapat na gano'n yung image mo, mabait. Parang hindi makabasag pinggan. Sa akin, automatically red flag na yun. May tinatago ka kasi. Oo, red flag na sa akin yun. Pero makikita mo doon kung gaano meron silang lakas Kasi ang pinalabas sa media, binangungot. Binangungot pala. Binangungot, yun ang sinabi nila. Kasi yung movie nila, masasayang eh. Oo, So, niwala lang yung tao, no? Niwala lang yung tao na binangungot. Parang, okay, totoo yun. Ganun. Wala naman kasi talagang bangungot, pre. Hindi naman totoo yun. Kina-cardiac arrest sila during tulog. And mostly yun, kaya nagpalpitate ng sagad na papuntang cardiac arrest. Kasi nga,
Got to believe in magic. Pero ito lang Nasobrahan ya. Based din sa mga napapanood ko, may ikaw manood ng mga documentary na crimes, di ba? Mga crime movie. Kaya nagbi-make sense ngayon yung drugs. Kasi yung heroin, ganun mamatay. May certain na higa. Pag nag-heroin ka daw, may certain na higa ka dapat na gawin. Kailangan naka-side view. Pagka, ganito ka dapat matulog pag nag-heroin. Pagka nag-straight ka ng katawan yan, nag-heroin ka, overdose ang kakaitan na. Mumubula yung bibig, tapos patay na. Siguro sa puso nga siya. Kasi ganun din sa puso, dapat sideways para hindi ka... Basta ganun. Oo, mahirapan yung puso mo eh. Oo, yun. Kaya madalas mga nakabalitaan natin na namatay na artista sa heroin. Kaya tinan mo doon mo makikita yung diferensya ng blue pill tsaka red pill eh. Dahil bata pa ako nung blue pill ako nun. Pero ngayon, kung halimbawa, ngayon ko nakita yung balita na yun, saan nga nakakita ng ganun? Nasa bakasyon kayo, babangungutin ka? Ang sarap nun eh. Bitch! Nasa bakasyon pala sila nun. Nasa bakasyon sila nun. Holy Week yun eh. In-interview pa Yun na nga. May interview pa eh. Saan kayo pupunta? Vacation! Ang kulit pa kasi, tinan mo, natatabunan talaga siya ng kung ano yung pinaka-major na opinion eh ng publiko. Kasi ang sabi nun, yan, karma yan kasi mahal na araw, ganun. So hindi na pag-uusapan yung mga logical na bagay. So ako, growing up, ganun, wala nakakaintindi. Malamang ganun ng karamihan. 'Di ba? Okay, binangungot siya, ganun. Bato believe. Grabe yung mga psyop na movie. Isa pa nga may napanood ako hindi naman to 90s, no? Modern to. Panood ko sa Netflix kasi gusto ko lang magkaroon ng background noise. Pero pinapanood ko siya yung movie ni Baron Geisler, yung Delivery Rider. Napanood nyo ba yun? Maganda raw yan. Maganda siya production-wise, but the story itself, again, may psyop, may may agenda na naman. Kasi yung role ni Baron Geisler dito, para diba? para siyang sinto-sinto. Ganun siya. Ganun, may autism siya. Pero nakapag-ride siya. Ngayon, merong babae na may anak na, single mom. Hindi pala siya single mom. Babae siya na may anak na temporarily doon tumitira kay Baron Geisler. Doon tumitira, pare. Pero yung babae may asawa sa ibang bansa. Doon siya tumitira. Siyempre si Baron, dahil nga sinto-sinto siya, mabait siya, sagot niya yung pagkain nila, pagkain nila yung babae doon habang doon siya nakatira. Tapos, pinapakita ng movie na to, yun nga, pero ang basic nun is, pinaka-story is, naka-discover si Baron Geisler ng krimen. So, doon na umikot yung story. Magaling pala, fighter pala si Baron. Doon ako natuwa. Kasi, sinto siya, pero MMA fighter siya. So, doon Kalokohan. Doon umikot yung story. Pero, ang pinaka... Hindi possible yun, pre. Sinto-sinto na fighter. Possible yun. Gago. Pero mas malakas yun, pre. Para maging pro ka? Wala bang check yun? Tingnan mo, merong mga... autism? Merong mga mukhang mongoloid na sa side ng mga Dagestani na fighter. Oo, pero sila kasi doon magpipinsan, nagpapakasalan eh. Incest. Hindi, Pero kasi, legit yun sa incest Dagestan. dun, pre. Sila doon tribo nila. Pero kasi yung kay Baron, pare, tangina biglang gaganon. Paano pag during fight, hindi yung papasa? Oo, tama. Pati nga sa riding, baka hindi siya papasahin. Yun Kasi, sa bagay. paano nagdadrive ko biglang, puta, dinabunggo ka. Yung sinasabi ko pala mukhang mongoloid lang yun. Pero pumasa naman sa mga test, no? Tapos nakakausap naman yun. Siya doon bigla siyang atakihin. Pag ganun siya eh. Pero nga, isa sa mga agenda doon ng movie is, pinakain niya nga tong pamilya na to, porket may asawa doon. Tapos ito namang babae na mas maganda yung buhay niya dapat doon sa asawa niya kasi nasa ibang bansa. Ang pinoportray niya dahil inaalagaan siya nitong si Baron is mas okay itong lifestyle na to. Kahit mali. Ganun, pare. So, makukumpara ko lang talaga sa movie noon at dati. At least yung movie noon, straightforward lang. Kumbaga may agenda. Kung action. Ngayon, yung action, lalagyan ng agenda para hindi ka mag-enjoy bilang lalaki. Ganun nakikita ko eh. Kasi yung movie, noong umpisa, sabi ko, okay, may MMA. Isang sinto-sinto na may marunong mag-fight. Nakadiscover ng krimen. Ngayon, kailangan, kalaban sila, Jay Cuenca ron eh. Di ba?
Sabi ko, okay, action. Pero hindi. Gusto mo ng action? Hindi. Lagyan namin to ng agenda para hindi ka mag-enjoy lalo. Ang ina ganun. May single mom twist talaga, no? Oo, sabi ko, hindi ba pwedeng savior na ngayon tao? Bigyan nyo naman ng happy ending. Ginawa doon. Tangina, doon pa sa single mom. Tapos iniwan din siya. Sumama rin pala doon sa asawa sa ibang bansa. Diba? Ang gulo rin eh. Tuloy, hindi nakaka-enjoy yung movie. Kumbaga, walang sense of fulfillment ba yung mga movie ngayon? Parang, again, may mga movies na talagang i-break ka. Okay, maganda yun. Di ba? Yung movie na parang hindi happy ending. Okay. Ito kasi parang sa umpisa happy, tapos biglang, basta ang gulo. Wala akong ma-sense ba? Wala akong ma-sense na, wala akong makuwang lesson. Wala akong makuwang kahit anong magandang feeling man lang sana. Di ba? Ito, gusto ko mag-promote ng movie, pare, in terms of being a masculine guy. Man, maganda siyang role model na yung F1, pare. Sabi ko siya, panoorin mo, pinanood mo na. Hindi pa. Panoorin niyo yung F1, pare. Masculine. Speaking of masculine, yun talaga. Modern. Kumbaga yung, nakukuha natin feeling ng mga 90s movies, ng mga action movie. Yun naman, wala namang action, pero mindset dun sa F1 movie. Si Brad Pitt ang bida ron, pare. Ay, Brad Pitt, walang pipitsuging movie nilalaro yun si Brad Pitt. Ganda. Ganda yung mga movies niya. Kaya naniniwala ako sa kanila na sila yung may karapatang tumanggi ng movies. Kasi nga, pala may branding na sila na. Pre. Di pwede. Pag nakita mo si Brad Pitt, hindi pwedeng mamatayan ng madali eh. Hindi rin siya pwede magsuot ng very, na damit. Very bullshit. Yung gagawin niya katawa-tawa sarili niya. Magsusuot siya ng pambabae. Wala. Never siya nagganon. Kaya nga ito, conspiracy lang din to, usap-usapan to sa Hollywood. Mapapansin mo pagka gumanda yung movie career ng isang actor, tignan mo yung background niya, tignan mo yung mga past movies niya, nagsuot ng pambabae. Number 1 nilang example, pare. Ano ibig sabihin nun? Si The Rock. Tooth Fairy. Tooth Fairy. Nagsuot siya ng fairy. Tapos gumanda yung career. Ano ibig sabihin Si Kevin Hart din. May isang movie rin siya, nagsuot din siya ng pambabae. Gumanda rin yung career. Alam mo sa Pilipinas, merong ngayon lang mga nagsusuot ng pambabae Basta noon time show siya. Si Cat Williams ang nag-ano nito. Kala ko na alam mo yun. Nagpa-interview siya kay Shannon Sharp. Si Cat Williams yung nag-expose nun. Ino-offeran siya na magsuot ng pambabaeng damit. Tinanggihan niya. Bakit nila trip yung ganun? Ang sabi niya, this is from Cat Williams, ritual siya, parang humiliation ritual. Tapos may in the side, in the background is nagpapatira daw sila sa mga executive. Gusto si Darak nagpapuwet? What the Hindi fuck? galing sa akin yun. Kay Cat Williams sabi niya. Hindi niya sinabi niya, nagpatira sa puwet yan, hindi. But he's implying that, pare. Kaya nag-humiliation ritual kasi nadaanan na nila yun. Yeah, tignan mo nga nag-expose. Naging totoo, naniwala tuloy yung mga tao dahil sa doon din sa documentary ni PDD. Napatotohanan yun. Kasi pagdating sa ganyan, kung tutuusin, si PDD, maliit, small fish pa lang siya pagdating sa ganyan. Small fish yun, bro. Kaya nga na-expose siya They let him. Dinayaan ng mga big boy yun. Mga big fish yun. Sige, pakawalan mo na yan. Maingay na yan. O wala nang kwenta sa atin yan. Baka madamay pa sila. Oo. Yun, pre. Speaking of Brad Pitt movies na 90s na malaking nag-impluwensya sa akin, pag iniisip ko siya, hindi ko maisip kung ano sense nung movie na yun. Pero parang mailalapit ko siya sa Fight Club, di ba? Para siyang black-pilled pa siya. Consider na black-pilled siya, di ba? Ang ganda ng example mo. Nakalimutan ko yan, Fight Club? pare. Fight Club. Fight Bipolar Club. siya doon. Edward. Psychotic shit eh. Kasi sinasabi niya doon, di ba? Not the contents of your wallet. Ganun. Para sa kanya, bullshit lahat ng itong mga material na bagay. Bullshit. Pero ang nakakaano doon, sinasabi niya yon, pero wala naman siyang, hindi naman helpful sa mundo rin yung lifestyle niya. May kapagsuntukan lang, may underground, suntukan lang sila, ganun. Naano ko doon, pre. Nahook talaga ako doon, inulit-ulit ko yun. Tapos iniisip ko, ano pa ibig sabihin nitong movie na to? Ang naiintindihan ko lang doon, meron talaga tayong mga alter ego. Yun talaga. Kasi 'di ba ang revelation sa huli na si Tyler Durden tsaka nakalimutan ko pangalan ni Edward Norton
iisang tao lang pala. Iba siya sa umaga, iba siya sa gabi. Yung alter ego niya may ginagawang ibang bagay. Pag akala niya nakatulog na siya. Ano siya para sa akin yung story nung Fight Club, parang isang lalaki na nagsawa na sa gusto nang gumising sa modernity. Ayaw niya na ng modern na, yun yung pinopromote nun Kasi nga, sinasabi dun yung 8 to 5, fashion, di ba? Yung luxury lifestyle. Gusto niyang kumawala dun. Para bang, in a way, pre, para siyang pangalawang tuli din ang nangyari dun sa bida. Ang pangalawang tuli niya, yun yung alter ego niya, si Brad Pitt. No, yun parang kumbaga parang nanood siya ng anti-soap tapos one day nag-decide na siya. Pero doon unconsciously, yung isang mindset, isang utak niya, kalahating utak niya yung nag-decide na gusto ko nang magbago. Yung isa, hindi. Kaya naglalaban sila Kasi kumbaga, parang nagsusumigaw na yung alter ego niya na, lahat to shit, puta, bakit ba tayo lahat naghahabol ng ganito, di ba? Given na dito sa mundo, hindi naman hindi binigay na ganun kadali ma-achieve yung mga bagay na yun, di ba? At the cost of your life na papasok ka for 30 to 40 years sa opisina para lang magkaroon ng kondo, ganon-ganon. Pinasabog niya, no? Yun ang gusto niya. Dahil nga galit siya sa society, galit siya sa modernization, sinira niya yung society, puta, sinira niya yung mga bangko na, yung office parang black pill nga yan. Oo, diba? Black pill siya, no? Sa mga hindi nakakalam, yung black pill is parang kung hindi lang din ganito, wala makikinabang sa ganito. Parang ganun. Pasabogin na lang. Yan yung mga nakikita yung terorista, mga bullshit naman ito nangyayari sa mundo na ito. Dami na tayo, wasak na. Yan na yung mga school shooting nakikita nyo. Nasaktan mo siya. Damay-damay na. Yun yung isa sa misconception ng iba. Kasi pag sinabi daw red pill, ito daw yung galit sa babae. Well, na misconcept nila, yung ganun kasi yung black pill. Na para bang kasalanan to ng mga babae, so galit kami sa babae, ganun Pag red pill kasi, women nature Alam namin yan, so ito ang way namin. Ito yung So, maraming pills yan, parang na hindi na ako naglalim dyan, puta. Hindi naman makakatulong lahat yan sa akin. Lang siya, figure of speech lang. Kasi ang representation kasi ng black, death, di ba? Death. Kaya siguro yun ang ginamit na black pill na... Mami na yun Hindi ko na inaaral Hanggang doon lang ako sa red pill and blue pill. Totoo naman yun. Kaya dadami talaga yun. Kasi figure of speech nga lang din yun Kasi, sigit ko ulit kasi speaking of pills Kaya yung Bitcoin, orange pill. Kasi nga, maraming kasi ningalingan yung monetary system natin. Inimbento yung Bitcoin para hindi siya makokorrupt. Back to the topic. Doon sa pill na yun, kaya tinamad na akong susiin pa yung iba. Yung iba kasi parang dinagdag na lang nila para magkaroon sila ng idea na, ako gumawa nitong ganitong klaseng idea. And di naman na yun na sinabi ni Rollo Tomasi, di ba? Yung red pill nga, di naman niya ginawa yun Yun na lang yun, nilagyan na lang ng tawag talaga Tapos tinanggap na lang niya. Rational mail lang naman ang niya dati. Ang book niya, di ba? Kasi nga, ako kung para sa akin, lahat yun under ng red pill para sa akin. Lahat pa rin talaga. Kasi madadaanan mo yun Ngayon, sige, gawin ko ng ganito. Siguro yung pinaka-kumpleto nun, na version nun, yung red pill talaga. Kasi sinasabi lang naman ng red pill nga, ito, merong realidad. Pero ang nangyayari dun sa, merong black pill, gano'n. Kasi nagfo-focus sila na, ito na lang. Yun yung tinetake nila yung option na ito na lang, hindi na kinukompleto yung process. Halimbawa, wala na. di ba? Nung malaman mo na maraming bullshit sa paligid mo, naggalit ka na lang, hindi, patayan na to. Ibig sabihin lang naman pag sa red pill, yan yung katotohanan, ito ang dapat gawin. Tama. Para sa katotohanan. Meron stage talaga niya sa buhay mo na magre-red pill rage ka Yung, parang bago ka palang nangyayari to sa mga bago pala nakadiscover ng red pill and then na-realize yung mga katangahan niya dati, nagpa-flashback, nalaman niya na yung katotohanan. Yun yung stage noon kung bakit nagkakaroon ng galit sa babae na red pill. Kasi nga, naloko siya, na-realize niya na yung katotohanan, bakit niya ginawa yung ganito, ba't ginawa sa kanya yung ganito, alam niya na yung sagot ngayon. Na-bullshitan siya, kaya naiinis siya sa babae. Pero kami, hindi mo matatawag na misogynist o galit sa babae kasi may mga babae nga kami, di ba? So, kung galit kami sa babae, sana wala kami mga partner, di ba? Wala. Oo, di ba? Gusto ko isingit, maganda rin tong philosophy na sa Matrix ko nakita to na
yung isang tao doon, yung kalbo na may, yung traidor, Oo. aware na siya. Alam niya na yung red pill tsaka blue pill. Pero dahil ayaw niya yung hirap ng red pill, talagang intentionally pinili niya yung blue pill. 'Di ba? Nung kumain sila, nag-dinner sila, kumakain sila ng steak, pinaliwanag niya doon. Sino ba kausap niya? Nakalimutan ko si Morpheus ba ang kausap niya doon. Parang sinabi niya na mas gusto ko na to. Tingnan mo to. Alam ko itong steak na kakainin ko. Alam kong di tunay ito. Pero masarap sa pakaramdam to. Mas gusto ko to. Parang lalim, no? Parang pwede rin yun sa mundo ngayon, di ba? Pag lupil ka. Hindi, yun ang ipo-point out ko. Marami dyan, naiintindihan nila yung mga sinasabi natin. Pero dahil mahirap para sa kanila, dito na magpapakatanga ako. Kasi Exactly. mas dito ko nakukuha yung sarap eh. Iyon. Exactly. Kahit hindi na totoo. Yun ang Kahit di na totoo. definition talaga ng blue pill, pare. Yung alam yung totoo, but they chose not to because unang-una, number one, nandun na sila. Ang hirap nang makaalis. Katulad ng mga lalaki nga na tumutuligsa sa atin eh. Ayaw nila ng ganito, bad boy, alpha male, red pill. Kasi nga, nandun sila sa relationship na batukan sila nung asawa nila. Hindi na sila makaalis doon. At ang sarap ng pusi nung bumabatok sa kanila, hindi na sila makaalis. Ayaw na nilang umalis doon. Kaya ang gagawin na lang nila is deny yung sa atin. Which is kahit alam naman nila na mas gusto nila to, wala lang silang magawa talaga. Kasi, kaya sila galit dahil every time na tinutuligsa natin yung mga support, natatamaan sila yun. Yun nga eh. Kaya nag-react sila ng gano'n. Number one na lang si Akash yun. Tangina, number one example talaga yun, pare. Mo dun, no? Ikaw yun talaga. Yung retractor natin, yun. Yun yung lifestyle mo, pare. Si Akash, ayaw dun kala, yun pala, putang ina, binabastos na pala ng asawa. Hindi, naniwala siya dun sa palusot, no? Tangina, wala. Yun talaga yun. Kaya sabi ko, pag magsasalita dyan ng red pill is dead or useless yung mindset na to, tignan nyo si Akash, tignan nyo si Vince. Those are the people na doon mo masasabi, ay, oo nga, kailangan nga to. Diba? Ito last day ko dun sa action movie. Sana madagdagan ulit yung mga action movie na Tagalog nung gaya ng noon ng 90s. Kasi angas talaga nila eh. Talagang Siguro pare, speaking of madagdagan, ang pinaka-solid na modern Pinoy movies na sabi ko na napanood kong okay, yung Asyong Salonga. Yun na yun. Oo, di ba? Tinatry nila buhayin ulit. Si Robin nga gagawa ngayon ng Bad Boy 3. Sinusubukan niya buhayin yung action movie ulit eh, na magkasunod-sunod. Sana masundan. Palambot kasi ng palambot eh. Pati mga artista ngayon eh, papogian na lang, patwitams na lang. Oo, pare. Yung mukha nila, di ba, patwitamsan na lang, paputian na sila. Kaya ang corny tuloy, boy. Ito, nag-try lang ako. Ayoko na mag-drop name ng pangalan. Tinry ko lang manood ulit. Nag-artista siya na kilala, pangalan letter P. Oh, yun na yun. Basta pogi siya. Kilala siyang pogi sa Pinoy movie. Pinanood ko yung action movie niya, pre. Tapos yung mga kasama niya, yung mga patwitams yung itsura. Nag-a-action, pre. Walang kakwenta-kwentang. Hindi believable na kriminal ka. Ang kinis ng mukha mo. Yung accent mo, Englishero ka pero nagtatagalog ka. Alam mo yung accent ni James Reid? Yung alam mong Englishero pero nagpipilit Tagalog. Yung Tagalog niya ang ganda pa rin tignan. Tapos kriminal. Ano ba naman tong mga... Ewan ko ba sa inyo? Kasi dapat gwapo eh, bago umarte. Hindi kayo believable. Kaya ang pangit na ng mga movies ninyo, pilit niyo nilalagay mga pogi na maging kriminal, maging action. Eh hindi nga ganyan yung lifestyle nila. Pumili kayo ng... ito na, present tayo na namin sarili namin. Ito na. Ito ang tunay ng mga action movie. Mukhang galing na suntok na... Di ba? Gago. Mukhang nagulpi na. Ganun eh. Di ba? Well, yun lang naman ang ano ko dun. Totoo naman yung sinabi mo eh. Kahit nga yung mga kontrabida noong time nun, talagang sanggano yung itsura eh. Haba ng buhok minsan, bodybuild na, yung mga itsura. Papalag ka ba? Talagang nakaganon. Nagiinuman sila ng gin bulag sa kanto. Tapos pagtitripan nila si Robin, parang ganun. Oy! Tumagi ka dito. Hindi ka natakay. Laki talaga. Tapos yung mukha talaga, mukhang sanggano talaga. Sino yung makapal yung balbas, pre? Yung namatay na yun, recent. Max Alvarado. Basta yun, yung compadre! Yung ganun yung boses. Kapatid ni Paquito Diaz. Hindi ko alam kung sino Si nakalimutan Romy ko. Diaz. Yung mga ganun. Oh, basta hindi talaga matino. Believable. Naniniwala. Maiinis ka talaga sa kanya. Tangina nito, sana maano ka na nung bida, matapos ka na. Pati sila Rex Cortez, di ba? Ang gagaling na kontrabida, di ba, Rex Cortez? Kasi mukhang kontrabida. Ngayon ang kontrabida, no hate pare doon kay Baron Geisler ang kalaban niya si Jake Cuenca. Putang inang pogi-pogi nun.
Mukha bang believable na villain yun? Magaling umarte si Jake Cuenca. Magaling, no doubt, yeah. No doubt, idol. But, yung feeling ko na may inis ba ako dito? Hindi. Putang pogi ba? Bakla pa eh. Sinong gusto mong palagay mong pwedeng ilagay sa posisyon na yun dapat ni Jake as kontrabida nowadays? Kontrabida? Ibalik nila yung mga dati. Hindi ko, Hirap, no? hindi ko, kung nowadays, si Baron ng magaling na kontrabida. Kontrabida. Hindi, yung kontrabida sa movie niya na yun, na yung baliw siya, di ba? Sino bang ano? Hindi ko kasi napanood yun. Ano. Magaling siya magkontrabida, no? Magaling si Baron, pare. Baron, kontrabida. Galing siya talagang, Bagay siya sa mga sangganon na kontrabida. Ito lang, hindi hot take to, but si Baron Geisler na lang yung natitira. Sinong kabatch niya ngayon ang nandyan pa? Si Baron Geisler na lang, pre, ang Mga legit nagadik na. artista. Oo nga, Legit. no? Legit, ito hot take, hindi hot take to. Legit na artista si Baron na lang. Baron na lang natitira dyan sa Pinoy movie. Parang may acting na pang 90s na, no? Oo, pre. Wala na. Sino pa ba? Wala na. Wala kang mapapangalanan, pre. Papogian na lang kasi ngayon. Papugian ngayon. Hindi, kaya papasok yan doon sa sinasabi mo na, kasi sa mga nakapanood sa Pinoy Big Brother kay Baron nung nandun siya, ano talaga may si Baron ay totoong may qualities na, Tangina. May saltek no? Oo, Kasi si Big Brother, hindi makakaano sa kanya eh. Namo niya suntukan, di ba? Oo. Panood niyo ba yan? Yung tinatawag siya, Baron, hindi niya pinakinggan. Baron. Ano ba, putang inan to? So yun pare, napanood niyo ba yun yung sa Big Brother? Yung ganun siya ka-legit eh. Kasi kahit sa tunay na kahit may iba na siyang kasama, alam niyang, kahit sabihin natin scripted, pero alam niyang may nanonood na ibang tao, nilabas niya yung pangit yung ugali. Yung tinatawag siya ni Big Brother, Baron. Hindi niya pinansin. Baron! Ano ba putang inan? Pero legit. I think yun yung mga beauty days ng Big Brother. Kasi nga, ang ina ngayon plastika na eh. Wala na pre. Tapos parang sa pilitan na lang sila nagkikreate ng issue ngayon. Yeah, real Hindi talk. gaya nung panahon nila Baron, naabutan niyo pa ba yun? Yung first BBB. Nanood ako noon pre. Yung pinaka-first. Sila Uma Coney. Oo. Tapos si Nene yung nag-sandalo, di ba? Oo. Nag-big winner. Yung talaga, natural talaga. Natural pre. Walang kapit sa showbiz yung mga yun. Doon si Jason, di ba? Si Jason, yung komedyante. Oo, Jason, may isa pa siya si Gainsa. Franz. Mm. Yung tandem niya, di ba? Naalala ko, memorable yun, yung parang horror nila, horror special. Tinakot sila, pinasok sila sa kwarto, naka-costume. Tangina, tawang-tawa ako sa reaction ni Jason, totoong-totoo eh. Natakot talaga siya, pinasok sila sa kwarto. Talaga siya. yung pre, Ganun talaga eh. Saka lahat yata ng tao nung time din tutok sa PBB nung kasi sobrang nakaka-addict siya panoorin that time. Kaabang-abang. exciting Exciting. Wala lang replay. Kaya pag di mo napanood, Wala na, huli ka na sa chismisan. Walang YouTube eh. Walang streaming. Tatak na tatak yun. Yung plucking nung kanta ng Pinoy Big Brother. Tatlo yan. May pang-sad sila, yung pag malungkutan yung ipa-plak lang. Naalala ko yung mga panahon na yun. Tapos pag masaya naman, di ba? Grabe tutok talaga eh. Yung parang pag nag-commercial, bilis nag-commercial na, patayin mo na yung gripo ng Tumatakbo doon, no? Bibilis sa tindahan. Bili ka na, bilis mo! meron akong gustong ibigay na tip. Dahil yung PBB na yun, yung panahon ni Baron nga, hindi siya scripted, di ba? Gusto kong makakuha sila ng tip doon para sa mga lalaking takot na takot sa kung mag-approach ng babae. Kasi kung tutusin, tingnan mo yung pinakita ni Baron doon, ang dami niya nga maling ginagawa eh. Pero hindi naman siya inaano ng babae, malis ka nga dito. Hindi siya ginaganon, di ba? Pinapacify pa nga siya na kumbaga, hinighlight ko yung lesson na yon sa nature ng babae at lalaki para kung torpe ka, natatakot kang umapproach ng babae, tignan mo yung nature na yun na ganun. Na kung ikaw, tignan mo to lalapit ka sa babae na maayos naman ang intention mo. Hindi ka dapat matakot. Dapat nga, lalo kang kumpiyansa kasi you're doing her a favor. Yeah. Di ba? Ikaw ang panalo dito, pinapakita ko sa'yo na Kung ano yung makukuha mo. Ito na yun. Oo, Correct, di ba? So yun pare, comment down below, ano yung action movie dati, nung 90s, or kung anong nakalakihan mo, ang talagang tumatak sa'yo, na-idolize mo, talagang gustong-gusto mo pare. I-share nyo yan sa baba bro, no? So, kung gusto niyo mga ganitong klaseng content, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos.
Anti-Sapot Podcast. Magbabalik kami. We'll be right back! Pinoy, ikaw ay Ay Pinoy, ipakita sa mundo. Anong episode yung may nagbembangan? Di ba may nagbembangan? Meron pa ka nagjakol sa PBB. Meron pa rin sila Jason yun.